Breaking news! Nako, John Vic, ginawang Itbulaga. Itong segment ng kanyang halo semento na walang dress sa pang-itaas, no? Alam naman natin nakaraan, hinuli po itong mamang ito na kung saan naghahalo na lang semento, no? Talaga naman itong si John Vic, talagang pinuntahan. Tama naman talaga ginawa niya, no? Pero syempre, nagmukha pong ito ay ng segment ng Itbulaga, no? Ito po, paigyan po natin, no? Mula Apari hanggang Hulo. Ito, painggan po natin, no? Ito. Puntahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang lalaking natiketan sa Mandaluyong City para personal na humingi ng paumanhin sa nangyari. Binatikos ng publiko ang paghuli noon kay Johnny Lantino na lumabag sa ordinansa na kahubad habang naghahalo ng semento sa labas ng kanilang bahay. Alam mo, issue to, no? Kung ako yung nahuli, kung ako yung nahuli naghahalong semento, alam mo, ang dami ko ng pera ngayon. Bakit? Vlogger na ako nito. Si Manong kasi, talagang, hindi naman, alam mo, tama yung katwiran ng nanay niya na talagang, hindi naman public places yan Bakit mo uhulihin yan, di ba? Kaya ito naman si John Vic, nagkumahog na pumunta dyan. Wow, ang galing, no? Puntahan mo rin lahat, sir. Puntahan mo din yung lalo na yung mga 18 Marines, sir. Kung talaga yan, sir, ito payo ko sa'yo, puntahan mo yung 18 Marines, kausapin mo. Sir, kung gusto mo manalo sa posisyon sa gobyerno na to, kahit anong posisyon, mapapasukan mo. Wag lang presidente, syempre, kay Sara na yun. Wag ka na mangarap sa pagiging presidente. Punta mo yung 18 Marines, sabihin mo, tutulungan kayo mag-imbestiga, no? Si Junior, huwag mo nang pansin si Junior. Basta sa'yo lang, sir. Sir, mamahalin ka namin, sir. Pusta, sir, mamahalin ka namin. Nitong Miyerkules, inamin ni Remulla sa mag-asawang Lantino na meron siyang pagkukulang sa pagbibigay ng direktiba sa mga pulis at LGU sa ilalim ng Safer Cities Initiative. Kasalanan ko kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ito yung sinabi pinost ni Atty. Rowena Gonzo na kung saan para daw i-segment ito ng Itbulaga na all for one, one for all for one, no? Para daw syempre asan daw si Jose dito, no? Syempre dito inedit pa nila to na kung saan parang segment ito ng Itbulaga. Pakita nga natin yung inedit ni, hindi ko alam kung si si Rowena Guanzon ba to? Ito papakita ko ito. Wala si Idol Jose, no? Wala yung mga at syempre bumalat yung netizen na sinabi, asan daw si Tito Sen? Syempre Itbulaga, di ba? Pero syempre Itbulaga, magaling yan. Wala tayong masasabi diyan, no? Diyan kay Jose. Wala si Jose dito Pasensya na, si John Vic ata pumalit. Yan ang sabi ng mga nasa comment section, no? Na tila daw itong kay John Vic parang one for all or for one daw na segment sa variety show ata yun, no, ng Itbulaga, no? Parang itsura pa lang, parang daw segment dun sa one for all for one, no? O, pakinggan natin ulit. mainit. Ano talaga lang siya. Kaya siyempre, ganun mga bata natin. Ganun mo siya. Sabi ko, sige na. Pagkakatrabaho. Sige na. Yan ang, ano yan, dala yan ng mga pulis na gusto talaga ipos yung para natin. Kasi dito, lalo na, sa lugar niya, maraming kakasakit dito. Kaya dito, pinipili na human, mga bata, pinapawin na pinaga. Naks naman talaga yung pagkakapali ng lege, no? Talaga alam niya may camera sa harapan niya, no? Yung pagkakapitik, no? Para naman sa lahat yan, hindi naman para sa... Hindi naman po kami against talaga doon. Yung nag-react lang po talaga ako. Kasi nga po, bakit, kumbaga, dapat po warning po muna talaga, di ba? So, tikit po kasi agad. Kasi doon po sa barangay bagon sila. Sinisita po nila yan, sasabihin po nila, merong operation yung barangay. So, pwede kang mag-bis muna. Itanong mo rin, John Vic, asan po ang asawa nyo? Asan po yung sa tatrabaho po siya? Meron kayong electric fan, 5,000 pieces. Diba? Mas hindi ka, di ba? Dala ng ano yan, dala ng ganadula. Hindi naman personal yun, hindi ka makalaro ng mga yan. Pero, ayan, para sa lahat. Mga taga-Itbulaga, pasensya na kayo, ginamit ko yung ano nyo yung ano nyo gini-reference namin kayo pasensya na kayo Siyempre, hinahanap dito si Jose, di ba? Siyempre, si John Vic pumalit yata.
Para ba kita pansin, tumahilig na ang barangay niya. Diba? Hindi na. Oo nga po, ay kumunti na. Kumunti na gulo rito, diba? Mabata, umuwi naman. Wala nang nagiinom sa kalye, diba? Lati kasi pwede mag-inuman sa ganito lang. Naks naman. Dito lang umpisa ko lahat eh. Pero sir, may tanong ako. Di ba ire-revise niya naman po yung ano? So, ang tanong ko lang, hanggang saan po talaga po pwedeng mag-topless yung lalaki? Ah. Eh, alam na ng babae. Hanggang saan yung scope ng pinagagawa nyo na yan. Yeah? Ang galing, no? Hinuhuli yung mga hinuhuli yung mga yung mga walang suot, pero yung mga, sa bagay, mga durugista, hinuhuli din, no? Gusto yata daigin nito ang legasiya ni Tatay Digong, no? So, halimbawa po pag Gato bata ka na dyan. Nagtatrabaho, pwede. Pwede, pero yung mga tambay na nakalabas lang dyan, naglalakad na bawal yun. Kasi yun naman po yung utos niya talaga, public place. Pero pati po ba yung mga iskinita ngayon? Nilinaw naman ni Remulla na may exemption na sa ordinansa, pero sakop pa rin anya ng batas sa mga eskinita na tinuturing pang publikong lugar. Isinauli ng kalihim ang 500 pisong binayarang multa ni Johnny at Ang kuripot, 500 lang. Isang maleta naman dyan. nagpabot din siya ng tulong pinansyal para sa inaayos na sahig ng kanilang bahay. Iba na. Nag-abot na. Hindi, pasalamat na lang tayo. At least nag-sorry to si John Vic, no? Bihira sa isang politiko yan. Makikita nyo lang ang politiko nagsusorry pag malapit na eleksyon. Ay! sorry. No? Hindi, bihira sa isang malaking politiko na nagsosorry, no? Kaya nga sabi nila, si Junior daw maraming kasalanan, pagkukulang, mag-sorry siya sa sambayan ng Pilipino. Sa anong paraan siya magsosorry? Siguro, sabi ng sambayan ng Pilipino, maimbestigahan na lang yung flood control na mapush niya, na mahiya naman kayo, mapush niya lang yon, sapat na sapat na, hindi na kailangan mag-sorry. Yun na lang, minsan pagsosorry, hindi sa salita, minsan sa gawa. No, ito, birang-bira to, isang malaki. John Vic, nag-sorry, kakaiba. Na, makikita mo talaga, no, napakarami talagang anomalya ngayon, no. Iba-iba yung mga politiko na dati hindi mo nakikita, nagtitinda ng fish, kumakain ng fishball, lumalangoy sa baha. Asahan niya, sa Bagyo, marami lalangoy sa baha. Hanggang kahit napakalalim niya, kahit Puso Negro yan, susuotin niya yun sa imburnal pag malapit na eleksyon. Lahat yan gagawin niya. Magpapakaluhod, lahat ng kaya mong isipin na hindi kayang gawin ng politiko, gagawin niya yan para sa'yo. Kaya samantala. Papasalamat nga po kami kasi napansin kami ni Sec sa mga hinaing namin na at dapat po Hindi naman sigurado kung tatakbo si John Vic. Hindi sigurado. na mairevisa talaga yung batas na yun. So, napapasalamat po kami. Kahit maliit lang kami, binabaan niya kami. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na walang mali sa paghingi ng tawad, lalo na kung may pagkakamali talaga ang isang opisyal. Nox naman, papatapik-tapik pa. What we lack is accountability para sa public officials. Kung nagkakamali, walang gustong umamin. Ako, nakita ko na... Walang gusto umamin? Parang may pinaparinggan ka. Walang gusto umamin? Parang walang pinaparinggan ka. Tama, sir. Galing mo. Tama, huwag kang gagaya sa mga iba dyan, ha? Huwag kang gagaya dyan. Nahuli na sa maleta, hindi pa umaamin. At ayaw pa magpaimbestiga. Sir, kung gusto mo, mahalin ka ng taong bayan o manalo ka isa sa posisyon sa gobyerno o maging senador man lang, sir, ba't umabot-abot ka, sir? Mahalin mo yung mahal ng taong bayan. Ano ba yung mahal ng taong bayan? Yung pagnanasa na kung saan gusto maimbestigahan kung sino mananagot dito sa flood control issue na ulo yung big fish, sir. Mamahalin ka namin, sir. Yan ang tatandaan mo, sir. Mamahalin ka namin, sir. Hindi yung mga pagganyan-ganyan, sir. Kaplastic ganyan, sir. Sir, ginawa ng mga pinklawa yan, sir. Hanggang ngayon, di manalo mga pinklawa sa pinagagawa ng mga ganyan. Yung pag-eleksyon langoy sa baha, kapag eleksyon lang, kakain ng fishball. Pag eleksyon lang, kakain sa karinderya. Gawain ng trapo yan, sir. Tamaan ako, tamaan. Huwag kayong magagalit. Kahit anong kulay kung tamaan gumagawa doon, huwag kayong magagalit. Diba? Dito sa programa ito, walang bias dito. Kung ano yung tama, yun sasabihin natin, no? Kung ano yung mali, babanggitin natin, no? Pero bawal dito ang fake news, no? Bawal na dito ang fake news. Mali talaga ako. Kaya ako nang binubuti ko na ako na pumunta dito para rin ng pasensya. Kasi kung sa TV lang ako magpapasensya, baliwala eh. There's nothing wrong with saying sorry. There's nothing wrong. We all have to be humble about our jobs. Batay sa datos ng PNP, bumaba na ang bilang ng mga nahuling lumabag sa mga ordinansa kumpara noong ilunsad ang programa. Buwaba ang huli ng mga nakahubad pang taas. Grabe accomplishment. Legacy! Palakpakan! Boboto ka namin barangay chairman. Ay, senador na lang, senador.
Patunay anila ito na mas marami ng tumatalima sa batas. Ramdam po natin because bumababa po yung focus crimes natin. Hindi, okay na. Dito tayo kay Harold Despicio. No? Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo, nagbuhat si Junior. Diba? Ito po hindi to fake news walang sakit si Junior, wag nyo na ipakalat O yung mga nagpapakalat ng fake news niya na may sakit si Junior, walang sakit si Junior. Ito, sabi ko naman sa inyo, di ba? Baka lason sa inyo ang fake news. Baka tanim fake news siya, mabiktima kayo. Ano sabi niyo sa akin? Kinakampihan mo, munting ka naman si Junior. Bumabaitad ka na. Akala ko ba, ayaw mo kay Junior. Teka muna, kinakampihan ko ba si Junior? Hindi. Nagsasabi ako ng totohanan. Ang sabi ko na walang sakit yan, malakas pa sa kalabaw yan. Eto, nagbuhat ng bigas. Kita nyo naman, kung may sakit yan, walang sakit si Junior. Ayan, nagbuhat pa siya, binarbel niya pa, tingnan mo, walang sakit si Junior. Yan ba, may sakit? Kung may sakit yan, sana pumutok. Alam mo, pag nabubuhat ka, napupwersa yung muscle mo sa tiyan, yung colon mo. Kung may sakit sa colon niya, pumutok na yung colon niya, kakabuhat na mabigat ng ganyan, bawal yun sa may mga colon na sakit. Magbuhat na mabigat, alam yan. Walang sakit si Junior, huwag nyo na magpakalat ng fake news sa kanya. Ang ating focus na lang, tulungan natin si Junior makakita yung mga mali-maleta kung nasaan. Kasi siya nagsabi, mahiya naman kayo. Di ba? Tama, Junior? Tama, di ba? Okay, dumako na tayo dito. Huwag tayo dyan. Eto, nako, pakinggan natin to. Commissioner, Ako Rowena ang Guanzon, Ako kasama ang sa atin. referee. Mag-exercise tayo tuwing umaga. BBM, huwag kang atras. Kami ay seryoso dyan. Ang hamon ko sa iyo sa Luneta, 5 kilometers na walkathon. Walang aircon, walang golf cart. Kaya dahil natin pinag-uusapan ang kalusugan ng presidente, ay dahil po sa krisis, kaya nandito siya 24/7. Kaya lang, lagi naman po itong si Auntie Claire, pinapakita sa atin, mga luma namang video, kaya tayo naguguluhan. Ngunit, pa-jumping jack si BBM doon sa Malacanang, sabi April 14 daw, di ba kahapon pa yan? Mali pa yung petsa, pero mukhang malusog naman. Kaya hinahamon ka ni Vice Mayor Atty. Respicio, ay hindi pala hinahamon ka. Tinatanggap ni Atty. Respicio ang hamon mo na mag-weights kayo dyan sa gym ng Malacanang at ako ang scorecard taker. Pwede rin tayong kumuha ng referee sa Games and Amusement Board. Palagay mo, Atty. Respicio, yung lead ni... Ito kasi si BBM is 67 years old. Kasi born in the same year kami. Pero maliit ito sa akin Tignan mo, lalo pumayat nung nag-diverticulitis siya. Palagay mo iyang binubuhat niya ilang kilo kaya binibench nito. Kami mga Ilocano, Atty. Guanzon, mga tagat kami. Kung sinasabi nga namin sa aming lugar, mga maitim kami, marami kami mga pinagkukuhanan ng lakas. Kami mga kalabaw. Kaya malaki ang bilid ko dito kay BBM na malakas siya at kaya-kaya kaming magtapatan sa buhatan. Kaya tuwang-tuwa kami, madam, mga Ilocano. Masaya-masaya kami na nakita namin na sobrang lusog si BBM. Kasi 4 taon na hindi nagpapakitang malusog. Hindi malusog ang kanyang pamumuno sa ating bansa. Walang trabaho. Pero kahapon, ipinakita niya, kaya niya palang mag-jumping jacks. At kaya niyang gumawa ng kahit na konting measure para tulungan tayo sa panahon ng krisis. Kaya ganyo nga kami. Sa wakas, magsisimula ka na bang magtrabaho, sir? Sir, araw-arawin mo yan. Sasamahan kita. Mag-warm up tayo sa umaga. Alam mo kasi bahagi ng trabaho, yung pagmamalasakit mo. Hindi ka makakapagtrabaho na maayos kung wala kang pagmamalasakit. Sa pagmamalasakit po, nandoon yung essence na kung saan yung taong bayan, pinakikinggan mo. Ano ba yung isa sa mga sigaw ng taong bayan? 'Di ba? Matuklasan tong big fish sa flood control. 'Di ba? Malunasan itong crisis at mag-focus muna. 'Di ba? Anong inuuna ng mga nasa Crocs? Impeachment ni Sara. Hindi ba pwede magkakaroon ka ng command bilang isang leader ka o isang tagapanguna ng bansa o anuman ang katayuan mo, posisyon mo, hindi ba pwede utusan mo muna sila, asikasuhin mo na itong problema ng bansa? Di ba? May command ka O kaya wag na, sige, tuloy na impeachment na yan. Hindi ba pwede utusan mo si Pinky na mag-imbestiga naman sa Blue Ribbon? Di ho ba? Dapat ganun di ba? Itong impeachment, yung impeachment na yan, sabi, wakas na yung impeachment na yan. Hindi na po yan matutuloy. Sabi ng iba yan, Bakit? Kasi ang daming butas, mismo ang Pangulo, ang palasyo nagsabi hindi wala silang alam doon sa term sharing.
Isipin mo yon. Sinabi ni Madriaga may term sharing daw o tinanggi ng palasyo. Wag na lang yung sila Sara tanggi. Yung palasyo tinanggi. Okay, tuloy. Araw-araw nating ipakita ang kalusugan natin, ang lakas natin, tuparin natin ang pangako natin. At sa wakas mag-umpisa na tayong atupagin ang pagpapaunlad sa Pilipinas. Huwag yung talunan na impeachment process na ipinopromote mo. Talunan rin naman yung pinsan mong gustong tumakbo. Hindi naman natin kilala yan. Hindi, nakakatawa. Sana kung ganyan siya kasaya, no? Oo. At saka, yung ang saya-saya niya, mukha siyang masaya dyan, no? Sana yan din ang maramdaman ng sambayan ng Pilipino. Oo. Diba? Yan ay paramdam mo, BBM, sa Wala Pilipinas. puro ayuda lang to masyadong superficial yung galawan nito. Kaya 3 million ang walang trabaho ngayon, BBM. Sana ang inyong kalusugan ay maayos talaga para mabigyan nyo naman ng trabaho ang mga Pilipino ngayon ay gutom na po. Yung bigas, sabi nyo ng inyong sekretary ay ikakap down ninyo sa 50 pesos yung imported. Kasi ngayon po umabot na ng 57 at 58. Pero ang problema po ay inaangkat po natin I think 80% ng bigas Yan ang problema, hindi ba ate? Oo, nakakalungkot yan. Paulit-ulit natin ang pinag-uusapan na tayong nagturo sa Thailand. Ngayon, Tapos bumibili ngayon tayo. tayo na bumibili. Na Vietnam. samantalang, dapat suportahan natin ang mga farmers natin kasi marami naman tayong lupang pwedeng pagtaniman. Oo. Na yung Vice Mayor, pag-usapan natin ang impeachment dahil ito ang talagang project ni Sandro Marcos. Ito ang kanyang pet project as majority leader. Siyempre, pinapabaliwala niya yung kanyang hindi nga siya nagpapakita dyan di ba? Pero sa totoo lang, hindi pa ho umatras si Martin Romualdez sa kanyang ambisyon na tumakbo maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Kaya Dito naman, di naman pinipigilan si Martin tumakbong presidente. Bahala ka, gusto mo tumakbo ka. Ang mahirap nito, sa pagtakbo mo, marami nang nadadamay. Alin yon? Marami nang nasasagasaan ho, di ba? Ang dami na, kumbaga, ito nga, nangyari sa pagtakbo mo, ang dami nagkakaroon na, sila may sabi chismis na siya sabi na hindi matuloy-tuloy, kailangan magando initiative, di ba? May pipirma yata, naabutan niyo, may people initiative nangyari, di ba? Parang, ang dami apektado. Kung gusto mo tumakbo ka, sa maayos na paraan. Huwag sa maduming paraan. Huwag mong pag-iitan si ganito, para hindi makatakbo, o kaya, mag-iutak ka ng isang impeachment para isa hindi na makatakbo. Huwag ganun. Pumatas ka. Kung talaga gusto ko ng taong bayan, hayaan mo ipasya ng taong bayan sa pamamagitan ng boto na mananalo ka. Di ba? itong impeachment na ito kay Bibi Sara ay isa sa kanilang major project para po ma-disqualify ang Vice President o kaya ay bumaba ang rating niya sa mga survey. What do you think, Attorney Rizmicio? Alam mo, sa totoo lang, Atty. Guanzon, kaya tinawag kaming Solid North. Solid North, BBM kami, pero Solid North, Duterte rin kami. Yun Hindi na! nyo ba maalala? Noong 2022 kayo nanalo si BBM dahil sa Duterte kasi love namin silang dalawa. Ang nakakalungkot lang kasi, yung dalawa naming daddy, yung daddy namin at mami namin ay nag-aaway. Bakit mo inaway BBM si Sara? Ngayon tuloy, napipilitan kaming mamili sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi naman kami namimili Alam namin si BBM, hindi mo matatanggal yan sa kulay namin at sa dugo namin. Hindi naman siya tatakbo namin. Pero hindi siya tatakbo. Ang tatakbo Tagalite. Tama. Pero hindi ibig sabihin na kapag inaaway niya yung nanay namin, ay magagalit dapat kami sa nanay namin. Hindi. Love namin si Sara. Oh. Kung ang pinupush niya ay yung pinsan niya na hindi naman Ilocano, na hindi naman maitim, na hindi naman namin kakulay, na wala naman kaming affinity at sentimiento. At hindi rin waray, hindi rin marunong yan magwaray. Pwede rin namin kilala yan Sino ba yan? Sabi nila buhaya pero mas mukhang baboy. Pero hindi yan kilala doon sa norte. Kaya hindi yan iboboto. BBM, nagsasayang ka lang ng oras mo sa pagpropromote sa kanya at paninira sa kanyang potensyal na kalaban. Invest. Ang ginawa mo sana ay yung ipinangako mo. Yung pinangako niya before, madam. Kasi di ba hindi maganda ang pamilya niya? Ipakulong. Diba sabi ni Ombudsman Rimulya, lalabas na sa Mayo, pakukulong niya si Martin Luther King Romualdez sa kaso plunder.
Palagay mo, kanyayari ba yan, attorney? Ay, tingnan natin, abangan natin. Pero itong si BBM, sana magbago siya ng puso. Huwag masyadong resentful, bossing, dahil tinulungan kayo ng Duterte para maging presidente ng Pilipinas. Binigyan po kayo ng pagkakataon na i-redeem ang pamilya ninyo. At pinalibing pa si FM. Tama. Exactly. I-redeem ang lahing Pilipino kasi nung presidente ang kanyang tatay, yun lamang yung panahon na may pride ang Pilipinas at nung presidente si Digong Duterte. Pero ano ang ginawa niya? Akala natin hindi niya naman nauulitin siguro yung pagnanakaw. Pero nga naman itong si BBM inuna pa rin ang pagnanakaw. Sayang yung pagkakataon. Hindi, ganito lang kasimple yan eh. O, palagay natin, hindi naman talaga nagnakaw si, si Junior, no? Hindi nagnakaw, no? Pero man lang, bumuo ka ng ICI. Pero sana naman lang na ang gagawin mo, i-push mo. I-push mo na, teka muna, bakit di nag-iimbestiga tong mamang to? Etong Pinky na to, ba't di nag-iimbestiga? Diba? Dapat ikaw mismo, dahil kung gusto mo talaga anti-corruption ka na presidente, gagawa ka ng napakalalim na paraan. Higit pa doon sa iniisip namin na paraan. Kasi ang paraan namin lang, wala na iba kundi mag-imbestiga eh. Diba? Pero kung may mas malalim ka pa naisip bilang isang biyad para sa amin, bilang presidente, gawin mo, pakita mo sa amin, diba? Na talagang hindi ka kurap. Kasi ang isang tao na talagang, isang leader na talagang pinabibintangang kurakot, patutunayan niya na hindi siya kurakot sa pamamagitan ng siya mismo ang nangunguna sa pag-iimbestiga. Diba? Wala ko sinasabing kurakot siya kung talagang gusto lang talagang sugpuin itong korupsyon. Nangyayari sa atin yan, may malas. Minalas ang Pilipinas. History repeats itself. Diba? Oo. Hindi na natapos yung, pasakit. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Kahit Grabe. Inflation ng panahon ni Ferdinand Marcos ay umabot sobra sa 60%. Ngayon, 4.1%, pero walang kita ang mga tao. 3 million walang trabaho at ang gasolina at crudo ay napakataas. Kaya po, magbisikleta na lang daw kayo, sabi ni BBM, magtiis kayo, magbayanihan kayo, mag-carpool kayo. Pero habang kayo dyan sa gobyerno, ang aircon nyo ay naka-on mula 7 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. Dapat update lang yung aircon nyo. Alas 12 lang hanggang alas 5. Tingnan nyo kung hindi ba kayo makakasave ng pera dyan. Diba? Ano pa kaya ang pwedeng gawin ni BBM, Attorney Espicio? At saka itong kainitan na ito, Atty. Guanzon, nasa natural habitat namin yan eh. Hindi kami magpawis at magpaaraw, kaya ang itim-itim namin lahat. Pero more than any economic policy, ang hinihintay namin kay BBM ay yung moral leadership. Sabi nga ng ex ko, yung quality time. Kaya niya ako brineg kasi wala akong quality time sa kanya. Kaya itong mga Ilocano, kahit love namin siya, tulad ng ex ko dati, love niya rin ako, love ko rin siya. Dahil wala siyang quality time sa atin at walang moral leadership and support, gusto na rin namin makipag-break sa kanya. Yun. Pero bossing, sa totoo lang ha, Palagay mo, Ilocos Norte ay solid north pa rin? ay hindi bossing, ay madam, solid north for BBM. Hindi natin may tatanggihan, madam. Kahit ako sa puso ko, kapag tignan mo sa loob niyan, may BBM Pero pa rin pag hindi si nakasulat yan. BBM ang kandidato, walang solid north. Walang solid north para laban kay Sara. Yun ang kailangan nating establish. Walang solid north laban kay Sara. Pero may solid north para sa mga Duterte. Kung iisipin mo ngayon, meron bang kalaban si Sara behind whom ay susuporta ng solid ang Norte? Wala. Dahil hindi namin sila kilalang lahat. Oo nga, no? Kasi nag-BBM Sara kayo dun no? O BBM Sara po. At sa katunayan nga po, kaya nanalo si BBM dahil pumunta si Sara sa Isabela noon. Merong panahon na nangampanya sila sa Isabela, hindi pumunta si BBM. Ang pumunta lang si VP Sara. At lahat, daan-daang libo at milyon lumabas sa kanilang bahay at sinalubong si Sara. Ganon siya kapopular doon. Kaya Marami kasi ngayon talagang sabi nila na hindi dahil kay Sara hindi nanalo si BBM. Totoo yun. Oo. Dahil alam naman natin yung panahon na tatakbo si BBM at si Sara, pinag-iisipan ko ibabay kay BBM, lamang si Sara sa presidente. Lamang siya sa sorbet. Di ba kaya nga gusto ng tatay niya magpresidente siya eh. Alam ko yun ang gusto Ayaw niya si BBM magpresidente, si Digong eh. No? Kaya dito, mapapatunayan talaga, marami talagang nagalit ngayon na umayaw kay BBM, na lumipat sa Sara. Iba naman, lumipat sa Pinklawan, di ba? Pero lamang na lamang para si Sara. Kaya hanggang ngayon, mo, lamang na lamang yung sorbe ni Sara hanggang ngayon. tatangap kami, bakit inaaway ni BBM si Sara eh? Si Sara ang nagpapanalo sa kanya nung tumakbo nga siyang vice president. Ito kasi si Martin Ito pahamak ito si Martin kay BBM talaga. Wala pa isang taon
sinaksak mo na kasi. Ito talaga yung plano. Gusto mo talaga ikaw ang presidente, hindi yung vice president. Kaya nangyari to, kaya maleta-maleta kayo dyan, lahat ng ayuda dyan, dahil binotbahin nyo naman yata dyan, Speaker Martin tsaka tatlo-tatlo na kayo dyan, asawa mo at anak mo, yung driver nyo, isama nyo na next time, para naman all in the family na talaga. Kung sa bagay, si Isidre, di ba, dati mo lang naman, go for this, go for that. May nagsabi sa akin, Mama Bing, na si Isidre daw nakatira sa Corinthian. Oy, bongga. Kung totoo yan, di ba? Hmm. Paki-check nga, ano bang negosyo ni Isidre? Ang mahal kaya ng property sa Corinthian. Walang negosyo. Dati daw, taga Marikina yan taga Marikina daw yan dati. Hindi natin alam saan sa Marikina. Pero kung napunta na siya doon sa mga first class subdivision, kailangan na po makita ang salen ninyo. Yan. Kasi So, hinahanap pinag-uusapan nila ng salen, Atty. Respicio. Palagay mo kaya tama ito na ang salen ni BP Sara ay gustong i-require ng Justice Committee para daw makita na talagang nagnakaw siya. Maling i-require ang SALN para madiskubre ang cause para siya ay i-prosecute for impeachment. Totoo yan, nasa saligang batas na may hearing, pwedeng mag-hearing ang Committee on Justice. Ang linagay nila sa rules na merong hearing. Paano ko yung pera na yun ibinigay? Di ba? Pinamana. Ang laki ng pera mo sa bangko, di ba? Alam mo yun? Kaya ito impeachment na to, tingin ko, parang fishing expedition din yata. Di ba? Parang, alam mo kasi, parang wala na. Para sa akin itong impeachment na to, talagang wala na impeachment. Ano na lang yan, pinapaano na lang yan, publicity lang, sisira credibility ni Sara, para yung boto, mawala. Di ba? Pag nakarating sa Senado yan, ako, maniwala kayo sa akin, hindi babasura, archive ulit yan, basura. Hindi, pero yung hearing na ito, kasama ba yung compulsory process to subpoena para magkaroon ng fishing expedition, magdiskubre ng ebidensya? Hindi po, dahil nandun mismo sa House Rules, ay dapat doon sa complaint, kompleto dapat yung allegation of facts para mag-establish ng case. Ibig sabihin po niyan sa pagboto, kung sufficient, yung allegation sufficient in substance, yung complaint ay dapat in-identify yung offense, yung 5 grounds ng impeachment, in-identify yung elements, at meron dapat facts to support those elements. Ang tanong, meron bang facts to support them? Hindi po kompleto. Dapat to begin with, kompleto na para ka makapagboto kung sufficient in substance yung complete. Hindi yung after the fact ka magdidiskubre. Dahil ang stage ng Committee on Justice ay accusatory stage. Ang judicial stage ay nasa Senate. Doon ang trial. Hindi mo pwedeng ipagkait sa Senate or hindi mo pwedeng agawin sa Senate the power of compulsory process to subpoena witnesses and evidence dahil hindi pwedeng madoble sa isa't isa. Ngayon, sinasabi nila may hearing. Kapag may hearing, hindi porket may hearing, ay kailangan na ng trial. Hindi po. Kasi halimbawa, sa ligang batas, meron ding hearing kapag appointments. Malalaman ng Supreme Court yung pinagagawa nila. Alam niya, nanonood yan. Hindi yung mga yan. Makikita nyo, tingnan nyo, ahatulan ng Supreme Court yan. Kaya Pero wala kang karapatang magsubpina doon kapag hindi pumunta yung tao. Hindi mo pwedeng iparesto yun. Hindi ka inquiry in aid of legislation. May hearing lang para may pagkakataong marinig or sumagot yung kalaban. bakit di papatawag si Sara doon? Clarify ba yun? Ika-clarify lang yung sinasabi niya, ni Madriaga. Di ba? Hindi niya po pwede magtanong Di ba? Di pwede magtanong na malalim probing question Hindi ka pwedeng dumiskobre or maghanap or mangisda ng ebidensya na gagamitin mo. Gagamitin mo para siya i-impeach. And Justice Ascona agrees with you. Sinabi niya, this is a major fishing expedition. Yung pagsabpina na yan ng kung ano-ano. Kasi dapat kung ano na naka-attach dyan sa complaint, yun na yun. Doon kayo bumatay ng inyong sufficiency in form and substance. Ngayon, sa tingin ko, Atty. Respicio, ang House Committee on Justice ay siyang nagmimistulang abogado ng mga complainants dahil sila ang nagkukuha ng iba pang ebidensya na para magamit laban sa kay BP Sara. Kahit na po ang rules dyan ay masyado namang vague. Kasi itong si
Chair Luistro ng Justice Committee ay hindi ko na sasabihin, ha? Nilang gusto talagang Napaka-loyal nito kay Martin Romualdez. Minion ito ni Martin Romualdez. Di ba ito yung may AX dahil sa speaker, may tupad dahil sa speaker. Ang kapal ng mukha, no? May AX dahil kay speaker, may tupad, di ba? Kala mo pera nila, no? Pera namin yan, uy. Ha? I-credit nyo naman sa amin, hindi kay Martin, di ba? Yan. Kaya po hindi maniniwala ang tao na this Justice Committee hearing is going to be fair. At nag-object na rin dyan si Congressman Rufus Rodriguez, di ba? Sinabi niya rin, fishing expedition. Oh. Pero siyempre overruled. Di ba? Kasi si Luis nga minion nga ni Martin Romualdez. Yan o. Diyan, Congressman Rufus Rodriguez. Oh. Yes. Oh. Diba former Dean of San Sebastian Law, UP Law Alumnus. Sinasabi niya, you cannot subpoena other documents. It will be a fishing expedition. And Fishing expedition talaga yan. Ang expedition, parang ano yan, naghahanap ka ng doon sa mismong araw ng pagtatanong mo, doon ka lang maghahanap ng ebidensya, doon ka lang maghahanap, uhulihin mo lang siya kung nagkasala siya, hindi. therefore, it will violate the right to due process of Vice President Sara. Kaya po nasa Supreme Court na naman ang petition ni VP Sara na ipawalang bisa itong impeachment process sa House dahil sa itong every step of the way dapat sinasabi ng Supreme Court sa unang impeachment hearing decision ay dapat po may due process at every step of the way. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito napakinggan natin na talagang fishing expedition ang mangyayari. Kaya alam mo para sa akin na wala na to, tapos na to. Wala na, wakas na ang impeachment na to. Wala na impeachment. 'Di ba? Mayroon pa gagawin nila for formality, pero nakikita ko maraming kakulangan ng ebidensya diyan mangyayari. Na yung credibility ni Madriaga, wala yan. Isipin mo, 'di ba? Yung okay yung painting, paligtasin natin yung painting Pero itong sinasabi niya kay Pangulo, yung term sharing, 'di ba? Ang daming butas Ang daling gumawa ng isang affidavit at sabihin ko ito at ito mga picture. Hindi katulad ng 18 Marines talaga na may picture, may video, may naghahakot talaga. Talaga kita mo credible, hindi yung picture lang. Yung picture kasi madaling birthday. Doon ba pagbati ni Sara ng happy birthday? Doon lahat ng kasagutan? Ano ka ba naman? Ako kahit ako bumati ako, marami ako si shoutout dito After 1 year, di ko na maalala yan Di ba? Maliban lang kung balikan ko tong video na to. Di ba? Okay, maraming salamat po sa inyo. At napainggan natin at isang sasabi nila itong si John Big asa Itbulaga daw. Hindi niya nakasama si Idol Jose, no? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.